Sir, isa-isa lang po ha. Isa-isa lang po. Wala. First question, wala. Thank you, thank you. Hindi findings mo yung doktor, so pasabi niyo. Wala pa silang sinasabi yung doktor, dahil lang pinagdadali ko. Ang camera. And then sinabi ko na lang doon sa doktor kasi walang nagsakit. Pero sabi ng nanay ko kanina sa akin na kapayaan yung anak niya. And then sabi ng nanay na ganyan daw sa hospital yung anak niya, yung kapayaan na gano'n. Ang nagtulong, ang pinagayon sa amin. Hindi namin alam pinagayon namin kasi hindi naman kami makulang sa healthcare, pero pasyo ng supat, pasyo ng bata. Wala. Well, before siya sumupa, bigyan lang ng papantay sa mga sinuha niya yung golden. Tapos lang, binigyan niya yung kamay niya. Sabi niya, ayoko na ito. Ayoko na talaga. Sige na lang ng mga sa sumuka siya ng sumunta, sorry. Sumuka siya ng maalala ko lang yung suka and then hindi man ako nakatingin. Kasi nasa cellphone ako. Tatanong ako. Nag-iisip ako kung tawagan ko para tumulong sa kanya kasi ang galit naman nila nasa akin lang diba. Wala naman siguro silang galit kay User Lopez. So, kasi ako si makakatulong. Tapos, ayun, so nag-collab siya tapos hindi ko alam kung ano nangyayari. Gusto sabihin natin, pinatawag ko siya, hindi siya sumasagot. Tapos, yung doktor na tumatawag. Parang doktor niya ata na yan, or referral ng doktor niya, hindi ko alam. And then, pinausap ko yung mama, sa Lopez, doktor, sila, pabigyan ng instructions yung nanay, kasi siya yung nag-something, pero nagsabi yung nanay kanina na since wala siya kasi sa Manila, yun ang just Ano pang sabi ng na ako sa buhay ng PLP? Gagawin ko sa wala pa. But do you plan 5 pieces? Wala ako naman. Walang tumulong sa amin. Dito sa art natak. Hindi namin alam kung ano nangyari sa kanya. Then, humingi man kami ng tulong sa kahit sino na. Doktor niyo, doktor namin, doktor na kung sino nandyan. Ibigay nyo na sa amin. Wala talaga. Sa simples po ba dapat tatanggalin? Yun ang sabi ng next of kin. At yun ang sabi din ng lawyer. Masusunod yung next of kin. matutuloy po ba yung pagpalipat sa karakter? Pagkatapos? Hindi ko alam. Hindi ko na iniisip yan. Alam mo yung iniisip ko lang na baka mamatay siya and then kasalanan ko ba namatay yung kasama ko sa Office of the Vice President kasi hinahabol ako ng hinahabol.
hindi na maisip yung correction na Pero ba yun? Ma'am, sa tingin nyo kanino po nagagaling yung kumanda? Hindi kayo paalis, hindi pa pasok yung ambulansya. of course, sino bang nag-aangkin ng House of Representatives? Di ba si Martin Romualdez lang naman? Anong sabi ni Joel Chua? Ni Congressman Joel Chua, kay Congressman Pulong Duterte. Sundalo lang ako. Anong sabi ni Congressman Pulong Duterte sa kanila? Sundalo lang din ako. Pero pag isang sundalo nag-abuso, lalaban ng isang sundalo. And you can ask Congressman Pulong Duterte. That's a direct quote. Sinabi sa kanya, pero sabi, Congressman Chua. And you know what? Kasi sinasabi, or na parang isettle na lang namin yung charges. Kung ano man yung charges. Martin Romualdez, ikaw magbabayad. Ito lahat. Namatay ito, ikaw magbabayad lahat. Kung ano ang gusto ng nanay ni Judaika Lopez, ikaw magbayad lahat. Kasalanan mo ito. Kasi gusto mo magpresidente, hinahabol mo ako. Tigilan mo na yung ambisyon mo. Wala nga buboto sa iyo. Wala. Ano na po mangyayari tapos po ito? Anong plano nyo at anong hakbang gagawin nyo? Tapos po Nandun yung dalawang lawyers. So, ano na ako, sabi ko, can I just think as a friend right now? Ayoko na mag-isip as a lawyer. So sinabihan ko silang dalawa doon, kayo na mag-isip as a lawyer. So initially, ang narinig ko, there's a case of robbery. Inako yung dalawang cellphone ni Yusek Lopez, and cellphone ni Nicole. Nakaw nila. Ayaw ko nila ibalik. Sabi ko, kasuhan ko kayo ng robbery. Kasuhan ko kayo ng pagnanakaw. Yung pa nila pinalik. Pag sinabi ko sa kanila, nagnanakaw kayo ng cellphone. Hindi namin alam kung anong ginawa nila sa cellphone, di ba? Kung saan nila sinaksakin, kung ano yung mga information doon sa cellphone. Hindi ba paglabag yan sa karapatan ng isang tao to privacy ng cellphone nila? Hindi kami ng tulong. Hindi namin alam kung ano tutuwin doon sa loob. Walang tumulong sa akin. Wala. Alam niyo, kung ako lang yung mag-isa doon, kung wala akong mga security, wala akong mga escort, hindi namin alam. Hindi po namin. Buti na lang may mga lalaki. Kasi sila yung nagbuhat, sila yung nag-arrange, paano makalabas. Wala talaga, nakatayo lang sila lahat doon. Meron pang mga naka-uniform, hindi ko alam kung anong uniform ng military or police na tinatanong ko, sir, may sasakyan pa kayo. Sasakyan niyo na lang gamitin namin. Walang ambulansya automatic doon. And then, they said na, wala akong sasakyan. Paano? Isip ko pa, paano kayo nakaabot dito? Naglakad kayo? Ganun yung walang pakialam sa buhay ng tao. Hindi na nakiya sa nanay. Hindi naman, ako sabi yan, hindi naman convict yan. Research person yan na nag-respeto sa kanila kahit alam niyang mali yung ginagawa sa kanya. Nag-respeto siya. Kasi pakiusap ko, parang na lang matapos, sige na lang, parang na matapos, sige na lang. Nilagay nila doon. Kasi, nandun ako sa House of Representatives. Bakit? Sila ba may-ari ng opisina ni Congressman Pulong Duterte? Di ba siya? Dahil sa kanya inasign yung parang ngayon. Kanina, nagko-cooperate ako, nagiging mabait pa ako, sinasabi ko austerity measures yung pagpatay nila ng kuryente. Hindi lahat
tao doon nagsasabi sa house, hindi pinapatay ang kuryente. Pinapatay ang aircon. Pero ang kuryente hindi. Sa tingin mo, ano pong malilihat mangyayari ng gobyerno matapos na kanya? Tapos sasabihin nila, kasi nandiyan ka, so kailangan namin i-on ang aircon, kailangan namin i-on ang electricity. Ano ba sinabi ko? Hindi i-off ninyo. Sinabihan ko. Anong pangalan ng general na yun? Sinabihan ko. Sabi ko, sir, hindi ko lang kailangan ng kuryente. Hindi ko kailangan ng aircon. Sa opisina ko, hindi ako nag-aircon. Ayaw ko ng aircon. And it turns out, nalaman ko, sira pala din talaga yung aircon sa opisina ni Kongkulot. So wala talagang aircon doon. Last questions? Ma'am, magiging action ng gobyerno. Sa tingin niyo, ano magiging hakbang ng gobyerno? Ay wala na ako inasahan sa gobyerno niya. Nakita ko sa hindi ko kanina. Humingi kami ng tulong. Anong tumutulong? Wala kayong maasahan sa gobyerno na ito. Wala kayong maasahan sa gobyerno na ito. Saan kayo nakahanap mag-promise ng 20 pesos price? Na, alam niya, hindi. Pag kayo umasa na magbabago ang buhay niyo, gaganda sa Pilipinas, dahil sa gobyerno na ito. Ma'am, kanina matagal po na hindi kayo pinalabas, di ba? Ano ang naging sa kanila na payagan na po kayo na dito? Hindi, nagsabi na ako kasi wala nga ambulance. Nag-request kami ng ambulance. Si doktora nag-request na ng ambulance. Nag-request kami na nag-request. Nandun na yung ambulance. I don't know gano'ng katagal. How many hours yung ambulance? 3 hours ang ambulance na sa gate. Wala pa naman nangyayari kanina eh. Walang nangyayari. Ang ginagawa niya, umiiyak siya, yes. Pero sinasabi lang namin na, she feels she's not safe. She fears for her life. Hindi siya makaisip ng maayos. Tapos yun na nga, nangyari na. Hindi sila nakikinig sa tao. Last question, Mark. Kanina ma'am, sabi ko po, between 6 to 12, nakabawa sila ng focus. Focus ko ninyo po ba yun? Sabi ko yung iba, pag-commission namin yun, may apology. Hindi. Ang gagawin lang yan nila, pagtapagpag nila, kung ano yung ginawa nila. Sinungaling yung mga pagkain na yun. Pamilya na sinungaling niya. Lahat ng nasa Pancon, ng lahat nasa Gondorland, pamilya at sinungaling niya, mga butang lang yan. Ano sinasabi nila lagi pag naka-off na yung mic? Hindi namin gusto yung ginagawa namin. Ay, putang ina, bakit hindi ginagawa? Diba? Sorry, mag-pasensya lang. Sabi niya, Inday, it's nothing personal. Nothing personal, sinira niyo yung pangalan ko. Okay lang yan. Papatayin niyo yung kasama ko sa OVP. Putang ina, hindi na kami mag-ooperate dyan. Hindi kami magpapakulong sa inyo. Humingi kami ng tulong kanina, walang tumulong sa amin. Sabi na yung abogado kanina, bordering on homicide. Attempted homicide. Sabi ako sa mga taong nakatayo doon, hindi ko alam kung inaantay natin. Antayin ba natin ito na mamatay bago tayo pumunta sa ospital? So, pag namatay, sabi ko, hindi ito sa ospital pupunta. Punerarya, purulon. Hinahanglan natin. Tanong. Message na po, ma'am, kami na ang sa taong na. Hopeless. Hopeless.
Iko, you're on the road to hell. Something that you told me where I'm telling you. Walang papupuntahan. Bayan. Wala silang ginagawa. Galing ako sa loob. Naging cabinet member. Wala silang ginagawa. Totoo lang. And personal knowledge ko yan. Si I was there. Sat there. Listen. Make hope. Wala nang pagpupal talaga ito. Sabi ko nga sa inyong lahat, BM, Lisa, Martin Romaldes, kung sino pa na niyan dyan, gusto kong mabon sa akin. Gani. Go ahead. Hindi mo ba? Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.